IDF binomba ang kampo ng Hezbollah sa Beirut. Eroplano ng Navy pinatumba ang Houthi attack. Over to tensions in West Asia. Gaza authorities claimed that at least 17 Palestinians, including women and children, were killed in Israeli strikes on Sunday. Sa patuloy na paglalim ng gulo sa pagitan ng Israel at Hamas, ay nagbanta na naman ang Israel ng mas matinding aksyon habang patuloy ang sagupaan sa Gaza. Habang sinusubukan ng ilang bansa na pag-usapan ng kapayapaan, tila mas lalo pang umiinit ang sitwasyon. Samantala, hindi rin nagpapahuli ang Hezbollah sa Lebanon at ang mga Houthi sa Yemen na nagpapakita ng kanilang lakas. Sa gitna ng lahat ng ito, paano nga ba haharapin ng Israel, United States at Iran ang tumitinding tensyon? Tuklasin natin ang mga kasagutan at alamin kung ano ang maaring magbago sa kinabukasan ng rehiyong ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Naglabas ng napakabigat na babala ang Israel laban sa Hamas. Ayon sa mga namumuno sa seguridad ng Israel, hindi lamang nila palalawakin ang kanilang operasyon sa Gaza, kundi magpapatawag pa sila ng mas marami pang reservists. Ibig sabihin nito, mas marami pang sundalo ang ipadadala sa labanan. Ang desisyong ito ay ginawa matapos nilang tanggihan ang isang panukala mula sa Hamas na tinawag nilang katawa-tawa. Ang alok ng Hamas ay isang tigil putukan na tatagal ng 5 taon kapalit ng pagpapalaya sa lahat ng bihag mula sa Israel. Para sa Israel, hindi katanggap-tanggap ang ganitong kondisyon. Kasabay nito maring itinanggi ng mga opisyal ng Israel ang mga kumakalat na ulat sa foreign media na nagsasabing may nangyayaring positibong pag-usad sa usapang pangkapayapaan. Ayon sa isang taong malapit sa negosasyon, ang pinakamalaking hadlang ay nananatili pa rin ang pagwasak o pag-alis ng mga armas ng Hamas. Hanggat hindi ito napagkakasunduan ay mananatiling magulo at mahirap ang mga pag-uusap. Samantala, dumalo rin si United States Ambassador to Israel na si Mike Huckabee sa isang International Policy Forum na ginanap ngayong linggo. Dito ay binigyang din niya ang kahalagahan ng pagbabalik ng mga bihag at tinalakay rin ang issue ng Iran. Ayon sa kanya, ang pinakamahalagang layunin ng kanilang bansa ay maibalik ang mga bihag sa kanilang pamilya. Dagdag pa niya, wala nang kinabukasan ng Hamas sa Gaza Strip. Pagdating naman sa Iran, sinabi niyang malinaw ang posisyon ng kanilang Pangulo, hindi kailanman papayagan na makabuo ang Iran ng kahit anong uri ng nuclear weapon. Bukod dito, ipinaabot na rin ng pamahalaan ng Israel kina President Trump at sa mga tagapamagitan mula sa Cairo ang kanilang plano. Magpapasok sila ng tulong papunta sa Gaza, ngunit gagamit sila ng isang espesyal na sistema na sisiguraduhin na ang tulong na ito ay hindi mapapasakamay ng Hamas at hindi rin magagamit sa anumang marahas na layunin ng grupo. Habang nagpapatuloy ang mga pangyayaring ito, ay naghahanda rin ang pamahalaan ng Jerusalem na dagdagan pa ang pressure laban sa Hamas. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ginamit ng Israeli Army ang tinatawag na Barak Rocket upang tamaan ang mga target sa Gaza. Ayon sa militar, ang Barak Rocket ay may natatanging navigation mechanism na idinisenyo para gumana, kahit sa napakahirap na kalagayan ng labanan. Sa ibang bahagi ng balita, napatay ng Israel ang isang teroristang namuno sa pag-atake sa Kisufim, isang komunidad sa Israel, noong October 7. Isang pang terorista ang napatay rin sa parehong operasyon sa nakalipas na 24 hours. Habang nangyayari ito, ay patuloy na nililinis ng mga military forces ng Israel ang hilagang bahagi ng Gaza. Hinahanap nila ang mga tunnel shafts at mga daanan sa ilalim ng lupa na ginagamit ng mga operatiba ng Hamas upang magtago at makapagplano ng kanilang mga pag-atake. Kaugnay pa nito, 2 pang mataas na opisyal ng Hamas na may malaking papel sa paglipat ng pera para sa grupo ang napatay din. Malaking dagok ito sa kakayahan ng Hamas na punduhan ang kanilang mga operasyon at lalo pang bumabagsak ang kanilang ekonomiya. Samantala, sa hilagang bahagi ng rehiyon ay inilabas ng Israeli Defense Forces ang isang video na nagpapakita ng kanilang pag-atake sa isang weapons storage facility ng Hezbollah. Ang lugar na ito ay nasa Dahieh, isang distrito sa southern part ng Beirut. Ayon sa ulat mula sa Lebanese National Army, daan-daang pasilidad na pag-aari ng Hezbollah ang pinuntirya matapos subukan ng grupo na pigilan ang investigasyon sa mga pag-ataking ito. Sa Syria naman ay isang sagupaan ang naganap sa linggong ito kung saan 5 ang namatay at marami pa ang sugatan. Nagsimula ang gulo matapos kumalat ang isang audio clip na di umano'y naglalaman ng pambabastos sa propetang si Muhammad.
Ang insidenteng ito ay nauwi sa banggaan sa pagitan ng mga taga-suporta ng Al-Jolani regime at mga residente mula sa grupong Druze sa Germana na malapit sa Damascus. Samantala, nagbigay rin ng paliwanag si Mati Shosani, isang senior Middle East analyst. Ayon sa kanya, kasalukuyang sinusubukan ng Iran na mag-alok ng mga economic incentives upang mahikayat si President Trump na pumayag sa isang kasunduan. Isinama pa nila ang posibilidad na payagan ang mga dayuhang kumpanya na mag-invest sa kanilang nuclear sector kapalit ng mas pabor na kondisyon. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap na ito ay patuloy na bumabagsak ang ekonomiya ng Iran. Dagdag pa rito, isang hindi maipaliwanag na pagsabog ang naganap sa isa sa mga pabrika ng Islamic regime nitong Martes. Sa usapin naman ng diplomasya, naglabas ng mahalagang desisyon ang International Criminal Court ngayong linggo. Hindi na pinapayagan ng prosecutor na si Karim Khan na maglabas ng mga bagong arrest warrants laban sa mga opisyal ng Israel. Sa desisyon ng mga hukom sa Hague noong unang bahagi ng buwan ay hindi na rin maaaring banggitin ni Khan sa publiko kung siya ay humihiling ng arrest warrants o kung may balak siyang humiling nito. Maliban pa rito, sa kampanya ng United States Navy laban sa mga Houthi sa Yemen ay isang hindi inaasahang insidente ang naganap. Nahulog mula sa barkong pandigma na Harry S. Truman ang isang FA-18 E-jet matapos gumalaw ng biglaan ng barko upang makaiwas sa isang paparating na missile. Tinatayang umabot sa $60 million ang halaga ng nawalang eroplano at ang sasakyang ginagamit sa paggalaw nito sa deck. Ngunit kung iisipin, mas malaki pa ang gastos kung hahayaan lamang na lumaganap ang terorismo ng walang pumipigil o lumalaban. Pero mas nakababahala pa dahil nagbalik na naman ang grupo ng Houthis sa kanilang gawain ng pagre-recruit ng mga bata upang gawing mandirigma. Muli nilang binuksan ngayong buwan ang mga summer camps na layuning i-brainwash ang mga kabataang Yemeni. Kahit pa may mga airstrikes mula sa Amerika, ay hindi pa rin sila tumitigil sa pagpapakalat ng propaganda. Ayon sa isang mataas na opisyal ng depensa, ginagamit pa nga ng Houthis ang mga pag-atake bilang paraan upang palakasin ang kanilang kwento ng resistance laban sa Amerika at Israel. Karagdagan pa rito, nung nakalipas na 24 hours ay isang napakahalagang desisyon ang inilabas ng gobyerno ng Israel. Dahil sa patuloy na pagkaantala at hindi pagkakaayos ng usapan tungkol sa kasunduan para sa mga bihag, ay napagdesisyonan ng Israel na taasan pa ang antas ng kanilang hakbang. Isinagawa na nila ang matagal ng banta na dati nasa plano lamang, ngunit ngayoy tuluyan ng ipinatupad. May ilang matataas na opisyal na humiling na agad na dalhin sa gabinete ang plano para lalo pang palawakin ang kanilang mga hakbang sa Gaza Strip. Gayunman, ang pagpapatupad nito ay pansamantalang naantala dahil si Prime Minister Benjamin Netanyahu at si Defense Minister Israel Katz ay nagpasyang bigyan pa ng kaunting panahon ng negosasyon sa pag-asang maaari pang mailigtas ang mga bihag sa mapayapang paraan. Ngunit pagsapit ng madaling araw noong Martes, ayon sa isang political source, ay tuluyan ng tinanggihan ni Prime Minister Netanyahu ang alok na nagmula sa pamunuan ng Hamas. Ang alok ay nagsasabing magkakaroon ng 5 taong tigil putukan kapalit ng pagpapalaya sa lahat ng bihag. Maliwanag ang naging desisyon ng Jerusalem na hindi nila tatanggapin ang ganitong kasunduan. Sa kasalukuyan, ayon sa kanilang pananaw, ay wala nang ibang makatuwirang paraan upang maibalik ang mga bihag, kundi ang ipagpatuloy ang matindi at malawakang labanan. Dahil dito ay napilitan silang agad na kumuha ng libu-libong dagdag na sundalo. Batay sa mga huling plano na kanilang napagkasunduan, magpapadala sila ng ilang divisions na papasok sa Gaza. Kasama sa plano ang pagkuha ng malalawak na bahagi ng teritoryo upang mapilitang maging mas flexible at mas bukas sa pag-uusap ang Hamas. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon ay ginamit ng Israel Defense Forces o IDF ang barak rocket na gawa ng Elbit Systems. Ginamit ito laban sa mga target ng Hamas sa Gaza Strip ngayong linggo. Batay sa pahayag ng IDF, ang rocket system na ito ay may kakayahang mag-adjust sa mahihirap na kalagayan sa labanan at kayang tamaan ng mga target ng mabilis at tumpak. Ang mga rocket na ito ay ginagamit ng mga artillery soldiers mula sa Brigade 282 na nasa ilalim ng Division 36. Mula pa nung nagsimula ang tinatawag na Iron Swords War, ay sila na ang nagsasagawa ng mga operasyon sa Gaza. Sa ngayon ay nakapaputok na sila ng higit sa 5,000 shells na nakatuon sa mga target ng mga terorista sa Morag Corridor, isang bahagi sa Southern Gaza na nag-uugnay sa Rafah at Khan Yunis. Sa bawat pag-atake ay nagbibigay sila ng malapit na suporta sa mga sundalong nasa lupa na nagsasagawa ng mga maniobra.
Bukod pa rito, ginagamit din ng IDF ang mga lumang Armored Personnel Carriers o APCs na nilagyan ng mga pampasabog. Ang mga ito ay pinapagana sa pamamagitan ng remote control. Kapag nailagay na sa tamang posisyon, ay pinapasabog ang mga ito upang linisin ang lugar mula sa mga landmine, improvised explosive devices at iba pang uri ng panganib bago pumasok ang kanilang mga sundalo. Ang ganitong paraan ay naging napakalaking tulong hindi lamang sa Gaza kundi pati na rin sa Lebanon kung saan ginamit ito upang alisin ang mga minefield na inilagay ng Hezbollah. At habang nagpapatuloy ang labanan, ilan sa mga miyembro ng Hamas at ng Popular Front for the Liberation of Palestine General Command ang napatay sa mga isinagawang operasyon ng IDF ngayong linggo. Isa sa mga napatay ay si Ali Nidal Kashni Sarafi, isang mahalagang leader ng grupo ng mga terorista. Siya ay napatay sa isang operasyon ng IDF sa Gaza City. Isa pa ay si Sid Ahmed Said Abu Hassin, isang Nurba Force terrorist na kabilang sa Dirbalak Batalyon ng Hamas. Siya ang nanguna sa pag-atake sa Kibbutz Kisufim noong October 7, 2023. Isa pa sa mga napatay ay si Mustafa Yusuf El-Baded Matuk na dating Operations Chief ng Jabalia Batalyon ng Hamas at siyang may pananagutan sa mga planong pag-atake laban sa IDF. Habang patuloy ang mga pangyayari sa Gaza Strip, ay lumabas din kamakailan ng ilang video mula sa Hamas kung saan makikita ang mga teroristang umaatake sa IDF mula sa mga tunnel shaft. Gumagamit sila ng mga lugar na may taniman bilang taguan habang nagpapaputok sa mga sundalo. Bilang tugon sa ganitong taktika ay naglunsad ang IDF ng isang kakaibang hakbang. Sinimulan nilang linisin at siyasatin ang mga agricultural areas na malapit sa border fence upang mawalan ng mapagtataguan ang mga terorista. Ang operasyong ito ay sinimulan nitong mga nakaraang araw. Sinunog nila ang mga taniman sa hilagang bahagi ng Gaza Strip habang masusi nilang hinahanap ang mga tunnel shaft, mga pampasabog at iba pang posibleng taguan ng mga kalaban. Sa napakalawak na lugar na ito ay libu-libong acres ang kanilang sinusuri sa tulong ng surveillance drones upang matukoy ang anumang kahina-hinalang galaw. Sa isa sa mga tunnel shaft na natagpuan ay nakakuha ang IDF ng mga armas at mga dokumentong naglalaman ng mahalagang impormasyon. Ayon sa isang source mula sa IDF, ang pangunahing layunin ng operasyon ay ang mapanatili ang kaligtasan ng mga Israeli communities na nasa paligid ng Gaza Strip sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga taguan ng mga terorista malapit sa hangganan. Ang operasyong ito ay bahagi ng tinatawag na Operation Strength and Sword. Nagsimula ito matapos mabigo ang ceasefire at matapos tanggihan ng Hamas ang mga kondisyong inilatag ng Israel. Noong unang buwan ng operasyon, ay kakaunti lamang ang direktang sagupaan sa pagitan ng mga sundalo ng Israel at mga terorista. Ngunit nitong mga nakaraang araw ay nagkaroon na ng ilang sagupaan kung saan may mga sundalo ng IDF na namatay. Ayon sa isang Israeli source na may kaalaman sa usapan, ang isyu na hindi mapagkasunduan ng Israel at Hamas ay ang tuluyang pagbuwag sa military power ng Hamas. Ipinipilit ng Israel na dapat nang mawala ang military wing ng Hamas sa Gaza Strip. Sa kabila ng mga balita mula sa mga foreign media na nagsasabing may umanong breakthrough, sinabi ng isang political source na hanggang ngayon ay wala pang napagkakasunduan. Isa sa mga bagong panukala na pinag-uusapan ay nagmula sa Egypt na nagmumungkahi ng 6 na buwang pagtigil ng labanan kapalit ng pagpapalaya sa kalahati ng mga bihag at pagbubukas ng Rafah border crossing sa pagitan ng Egypt at Gaza Strip. Ngunit ayon sa mga Israeli sources hanggang noong Martes ng umaga ay wala pa silang natatanggap na bagong panukala mula sa alinmang panig. Samantala may lumabas ding ulat mula sa Saudi-owned Al Arabiya News Portal. Ayon dito may naabot na umanong paunang kasunduan para sa pagpapalaya ng mga bihag sa buwan ng May. Kasama rin sa ulat ang plano sa pagtatayo ng 3 ligtas na daanan na magsisilbing ruta para makapasok ang humanitarian aid sa Gaza Strip sa ilalim ng pangangasiwa ng mga mediators. Sinabi rin ng source mula sa Saudi Channel na magpapatuloy pa ang mga pagpupulong sa pagitan ng mga opisyal mula sa Egypt, mga kinatawan ng Hamas at mga opisyal ng Israel sa mga darating na araw. Sa puntong ito ay lilipat naman tayo sa isang napakahalagang bahagi ng ulat kung saan ating sisilipin ang kasalukuyang kalagayan ng negosasyon sa pagitan ng United States at ng bansang Iran. Habang patuloy na nagaganap ang mahirap at komplikadong negosasyon na nakatuon sa nuclear program ng Iran, ay nagsimula ng maglatag ang mga opisyal mula sa Iran ng mga posibleng benepisyo kung sakaling marating ang isang kasunduan. Kabilang sa mga benepisyong ito ang pagpayag na makapasok ang mga foreign businessman upang mamuhunan sa nuclear sector ng kanilang bansa.
Sa ganitong paraan ay umaasa ang Iran na makakakuha sila ng mas magagandang kondisyon mula sa kasunduan. Ayon pa nga sa isa sa kanilang matataas na opisyal, magandang paraan ito para mahikayat si President Trump na pumasok sa kasunduan. Nang tanungin si Mati kung ano na ang kasalukuyang lagay ng negosasyon, malinaw niyang ipinaliwanag na matindi, dramatic at napakabilis ng nagiging takbo ng mga pag-uusap nitong mga nakaraang linggo. Tayo ay patuloy na nagtutulak sa Iran na pumirma sa isang kasunduan kung saan sila ay titigil na sa paggawa ng nuclear weapons. Ngunit habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap, ay nananatili pa rin ang posibilidad ng paggamit ng military action. Nagpadala na ang United States ng napakalaking bilang ng mga puwersa sa rehiyon. Sa ngayon ay hinihintay na lamang natin kung pipili ang Iran na makipagkasundo o kung maghahanda tayo para sa isang malaking pag-atake laban sa kanila. Ngunit kung babalikan natin ang mga nakaraang linggo, makikita natin na nagkaroon ng isang malaking pagbabago sa asal at tono ng Iran. Noong mga nakaraang buwan, ang kanilang mga opisyal ay pawang nagsasalita lamang tungkol sa uranium, ballistic missiles at naglalabas ng mga galit na pahayag laban sa Israel. Sa tuwing may usapan ay puro banta at matigas na pananalita ang kanilang sinasabi. Ngunit ngayon ay kapansin-pansin ang kanilang pagbabago. Sa halip na ipagpatuloy ang pagbabanta, ay nakatuon na sila ngayon sa mga usaping pinansyal. Nag-aalok na sila ng isang tinatawag na financial incentive package. Sinabi nila, kami ay isang mayamang bansa pagdating sa natural resources. Kung makikipagkasundo kayo sa amin, ay bubuksan namin ang aming ekonomiya para sa kalakalan at kooperasyon. Dagdag pa ni Mati, napakalaking pagbabago ito kung ikukumpara sa dati. Noon ay puro pagtatalo at paninindigan lamang ang kanilang sinasabi. Pero ngayon ay sila na mismo ang nag-aalok ng kapalit na maaring maging kapaki-pakinabang hindi lamang sa United States kundi pati na rin sa iba pang mga bansa. Karagdagan pa rito, isa pang mahalagang punto na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang uranium enrichment program ng Iran. Sa mga nakalipas na taon ay matigas ang kanilang pagtanggi na ihinto ito. Hindi nila pinapansin ang mga panawagan mula sa ibang bansa. Ngunit sa kasalukuyan ay nagpapakita na sila ng kahandaang makipag-usap at makipagkasundo. Sinasabi nila na maaari silang makipag-partner sa ibang bansa sa rehiyon, tulad ng United Arab Emirates. Ang uranium enrichment ayon sa kanila ay gagawin lamang para sa kuryente at hindi para sa paggawa ng bomba. Ayon pa rin kay Mati, ang tunay na problema ay kung papayagan natin silang magpanatili ng pasilidad ng uranium enrichment. Kapag nangyari ito, kahit kailan ay pwede silang bumalik sa paggawa ng nuclear bomb. Hindi tayo pumapayag sa ganitong uri ng kasunduan. Gayun din naman sa ilalim ng kasalukuyang pag-uusap ay hinihiling ng United States at ng mga kaalyado nitong bansa sa Europe na magkaroon ng malinaw at konkretong paraan upang masigurong hindi makakabalik ang Iran sa paggawa ng armas. Kabilang dito ang pag-alis ng enriched uranium mula sa bansa at ang paglalagay ng mga CCTV camera sa kanilang mga pasilidad upang mabantayan ang anumang aktibidad na maaring magdulot ng paglabag sa kasunduan. Habang nagpapatuloy ang negosasyon ay may isa pang pangyayari na hindi maaring balewalain. Kamakailan lamang ay ilang malalaking pagsabog ang naganap sa mga port sa Iran. Hindi pa malinaw kung ang mga ito ay bunga ng aksidente o kung sinadya. Ngunit ayon sa paniniwala ng mga opisyal ng Iran, ang Israel ang nasa likod ng mga pagsabog na ito. Para sa kanila, isa itong tahimik ngunit malinaw na babala na maaaring nagmula sa Mossad. Sa kabila nito ay nanatiling tahimik at walang opisyal na pahayag ang Israel. Sa kabila din ng lahat ng ito, ang Iran ay patuloy na nahaharap sa matinding pressure mula sa kanilang sariling mamamayan. Maraming Iranians ang nagnanais na maalis na ang mga ipinataw na sanctions upang muling makapagbukas ang kanilang ekonomiya sa mundo. Batid din ng kanilang pamahalaan na hindi pa rin tuluyang inaalis ng United States ang posibilidad ng military action. Sa katunayan, ayon kay President Trump noong nakaraang linggo, ay binigyan niya ang Iran ng 60 days upang pumirma sa kasunduan. Kung hindi nila ito gagawin ay haharap sila sa military action. Nagbigay rin ng pahayag si Marco Rubio. Anya, maganda ang tinatakbo ng pag-uusap pero ang military option ay nananatiling bukas. Sa panig naman ng Israel ay malinaw ang kanilang posisyon. Ayon kay Mati, ayaw ng Israel ng isang kasunduan kung hindi nito lubusang tatanggalin ang kakayahan ng Iran na gumawa ng nuclear weapons. Hindi kami papayag sa isang kasunduang mahina. Kung kinakailangan, kikilos kami. May mga haka-haka rin na ang mga pagsabog sa Iran ay bahagi na ng mga aksyon ng Israel.
Ayon pa sa ilang ulat, regular na nagsasanay ang Israeli Air Force para sa isang posibleng pag-atake sa mga pasilidad ng Iran. Sabi pa ni Mati, sa mga susunod na linggo ay makikita natin kung ang lahat ng ito ay hahantong sa isang kasunduan o kung magkakaroon ng malawakang military strike. Sa tingin ko ay papalapit tayo sa pagkakaroon ng isang kasunduan. Hindi ito magiging perpekto pero maaaring makaiwas tayo sa isang digmaan maliban na lang kung may gagawa ng malaking pagkakamali sa rehiyong ito. Dagdag pa niya, manatili kayong nakaantabay dahil mabilis ang pagbabago ng mga pangyayari dito sa Middle East. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga kaganapan sa Northern Front. Noong gabi ng linggo ay isang gusali sa Dahiya District sa Beirut ang binomba ng IDF. Kinumpirma ng IDF na winasak nila ang isang lugar kung saan umano nakatago ang mga precision-guided missiles. Sa nakaraang buwan ay mahigit 50 target na ng mga terorista sa Lebanon ang tinamaan ng mga pag-atake ng IDF. Bago pa man ang pag-atake ay naglabas ng babala si Colonel Avichai Adrai, ang tagapagsalita ng IDF sa wikang Arabic sa mga residente ng Dahiye. Sinabi niya, kung kayo ay nasa gusaling may markang pula o malapit dito, umalis na kayo agad at lumayo ng hindi bababa sa 300 meters. Pagkatapos ng babala ay tinamaan ng missile ang gusali. May ilang Lebanese civilians na nakakuha pa ng video bago ang mismong pag-atake. Ayon sa mga ulat, nagkaroon muna ng 2 warning strikes bago ang mismong pagputok ng missile. Samantala sa Red Sea naman ay inihayag ng Pentagon na napilitang umiwas ang aircraft carrier na Harry S. Truman mula sa isang missile na pinakawalan ng Houthis. Dahil dito ay isang FA-18E jet na nagkakahalaga ng $60 million ang nahulog sa dagat kasama ang sasakyang nagtutulak dito sa deck. May isang sailor na bahagyang nasugatan. Bukod pa rito, 7 pang Mk-9 Reaper drones ng United States ang napabagsak ng Houthis nitong mga nakaraang araw. Bawat isa ay nagkakahalaga ng $30 million, subalit hindi pa dito nagtapos ang mga insidente. Noong December ay isang F-18 mula rin sa Truman ang aksidenteng napabagsak ng isa pang barko ng United States. At nitong February ay sumalpok naman ang Truman sa isang merchant ship. Sa kabutihang palad ay walang namatay sa pangyayaring iyon. Ayon sa Navy, tulad ng sinabi ko kanina, ang digmaan ay isang bangungot at sobrang mahal ito. Pero mas magastos kung pababayaan lang natin ang terorismo at agresyon. Bagamat patuloy ang pag-atake ng United States laban sa Houthis, ay sinabi ng grupo na hindi sila titigil sa pag-atake sa mga barko sa Red Sea. Ayon sa ulat, mahigit 800 strategic targets na ng Houthis ang tinamaan. Karamihan dito ay ang kanilang mga bihasang field commander at mga sandatang ginagamit sa pag-atake. Ngunit ayon din sa Houthis, sa isa sa mga pag-atake ng United States, tinamaan umano ang isang bilangguan kung saan may mga African migrants. Marami ang namatay sa insidenteng iyon. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang Washington tungkol dito.